Gandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Sa araw pong ito ay ating pinagdiriwang ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. At ito ay isang malaking pagbibigay sa ating kapahayagan na ang ating Panginoong Hesus ay tunay na muling nabuhay mula sa mga patay. Hindi siya nanatili sa krus, hindi siya nanatili sa libingan, siya ay muling nabuhay after 3 days. Kaya ngayon pong araw na ito ay ating pag-usapan ang isang napakahalagang balita na binigay po sa atin. At ito ay manggagaling po sa aklat po ng unang Korinto, kabanatang 15, talatang 12 hanggang 24. Ngayon, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ang totoo, iyan, dilitaw na hindi muling binuhay si Kristo, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos. Dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi panalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumampalata kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit gayong si Kristo ay muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y may kani-kaniyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama. Pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Tayo po ay saglit na yumukot manalangin. Ama naming Diyos na banal at dakila, nagpapasalamat kami sa araw na ito na meron kaming katotohanan at katibayang amin pong nalalaman at tinanggap mula sa inyo na ang pagkabuhay na muli ng aming Panginoong Hesus ay tanda ng aming ring muling pagkabuhay sa darating. Ama, salamat po sa pagkakataon na muli kami ay magkakasama-sama na magkakapatid. Muli po kaming makapakikinig ng iyong salita at mula dito ay magkaroon kami ng panibagong sigla ng aming pananampalataya, magkaroon kami ng kalakasan, magkaroon kami ng paglago at makita namin, O Diyos, ang napakagandang plano mo sa aming buhay sa kabila ng mga kapangyayaring dumadating at nararanasan namin sa mga panahong ito. Nalalaman namin na ikaw lamang ang Diyos at mananatiling Diyos magpakailan-kailan paman. Kaya samahan kami at patuloy kaming gabayan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa oras na ito, sa araw na ito ng aming pong sama-samang pakikinig ng iyong at pag-aaral ng iyong salita. Salamat po, Amang Diyos, at sa iyo namin binibigay ang kapurihan ng lahat ng karangalan at kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan ni Kristo na aming Panginoon kami dumadalangin. Amen. Mga kapatid, mga magulang, sa atin nga pong napakinggan at binasang mga talata, nagpapatunay na ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. The victory of resurrection. Mga kapatid, ang makabuluhang pagkabuhay ng Panginoong Hesus
ay nagpapakita sa atin na tayong mga sumampalataya ay may katagumpayan kahit sa buhay nating ito, sapagkat nakakatiyak tayo na ang pagkabuhay niya na maguli ay makapagbibigay sa atin. Una, mga kapatid, ng pag-asa. Hope. Yan ay sinabi sa ating mga talatang binasa. Kaya napakarami na pong mga kaganapan sa daigdig na ito na ito ay kailangan po na makita ng sangkatauhan, lalong higit sa ating mga mananampalataya ngayon, na tayo ay dumadating sa ganitong mga pagkakataon at mga pangyayari at tayo po ay hindi po dapat mawala ng pag-asa. Yan ay pinatunayan sa pamamagitan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Yan ay binibigay sa bawat isa sa atin. Yan ay palatandaan na ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon ay magpagbibigay at nagbibigay ng pag-asa sa sino mang sa Kanya ay sumasampalataya. At ito ay isang pagpapatunay sa atin ngayon na sa kabila po ng pandemyang ating nararanasan, nalalaman natin na tayo ay meron pong pag-asang kinahaharap dahil sa ginawa at sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang ating pong mababasa sa ating pong aklat ng unang Pedro, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Napakatiyak po na sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, tinitiyak na sa atin ng Diyos ang pag-asang ating maaari at pwedeng makamtan. Kaya naman sa atin pong kalagayan ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating buhay sa daigdig na ito ay nalalaman natin pansamantala po lamang. Pero sa kabila po ng mga kaganapan, alam natin ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Jesucristo ang siyang tiyak na nagbigay at makapagbibigay ng pag-asa sa sino mang sa Kanya ay sumasampalataya. Kaya sa atin po, mga kapatid, mga magulang, palakasin natin ang ating tunay na pagkakilala, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, dahil nasa Kanya ang ganap na pag-asa na kailangan ng bawat isa sa atin. At tayo po sa ating kalagayan ngayon, paulit-ulit nating nababasa, napapakinggan mula sa mga balita at mula sa social media na ang pandemyang ito ay marami na nagbigay sa ating mga kababayan at maging sa hanay ng ating mga kapatiran ay marami nang nawalan ng pag-asa, natakot dahilan sa hindi malaman at litun-lito na ang iba kung ano ba ang kaganapan o nangyayaring ito sa ating lahat. Tatandaan natin, kaya ang ating Panginoong Hesus ay hindi nanatili sa kapatayan dahil tayo ay mayroong pag-asang sa Kanya ay matatanggap. Sa Kanya ay ating pong mararanasan. Kaya habang tayo nabubuhay, habang tayo naririto sa daigdig na ito, panawin natin ang pag-asang yon at lubos natin makamtan yon pagdating ng takdang panahon. Kaya sa atin, ang pag-asa o hope na binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo ay tunay at ito'y ating mapapanghawakan. Kaya sa atin pong pagtingin sa katagumpayan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ito ang isang binibigay sa atin na katiyakan na pag-asa ay atin pong pwedeng makamtan at maranasan. Sa pangalawa po, sa talata pong 21, makikita po natin anong ibinibigay ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Yung pong bagong pagkatao, new life, no? Ang bagong pagkatao ang isang patunay na ang naging kamatayan ng Panginoong Hesus at ang Kanyang muling pagkabuhay
ay isang bahagi na sa buhay natin ito ay ating maranasan at iyon ang bagong pagkatao natin. At iyon ay isang pasimulang masasabi natin na dahil doon sa iyong pananampalataya, yung aking naging pananalig sa ating Panginoong Jesucristo ay magbibigay sa atin ng isang bagong buhay o bagong pagkatao. Sapagkat iyon ay pinakita, iyon ay kanyang inilarawan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At iyan ay ating nakikita sa maraming sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at maging sa atin man. Ang bagong pagkataong ito ay dahilan ng naging pananampalataya mo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ano sinasabi ng aklat ng mga taga-Korinto sa pangalawa, kabanatang 5, talatang 17. Kaya't kung ang nakipag-isa kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Yun ang isang binibigay sa atin. Ganon din sa aklat ng mga taga-Efeso. Ang sabi dito sa kabanatang 4, talatang 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamuhay ayon sa katotohanan. Doon nagsimula, doon ang galing sa pamamagitan ng pananampalataya mo o nating lahat sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo ay nagkakaroon tayo ng tunay na bagong pagkatao. Iyan ay isang katotohanan na sinabi nga ng Biblia na namumuhay tayo ngayon sa hindi na dati nating ginagawa kundi sa bagong pamumuhay ayon sa ginawa at pananampalataya mo kay Kristo mula sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya andun ang katagumpayan, mga kapatid. Andun ang isang katiyakan na nasasabi po natin na kailangan na ito ay magkaroon sa ating lahat ng kaganapan dahil yan ay isang makatotohanan. Yan ang isang nakikita natin at binibigay sa atin ng Diyos na sa bagong pagkatao na mula sa pananampalataya mo at sa ginagawa niya sa atin, katibayan o patunay na ang Panginoong Hesus ay hindi na natili sa kamatayan, kundi siya ay tunay na nagtagumpay mula sa kamatayan. Kaya pag-asa na masasabi natin, pagkatao mo ay hindi mananatiling ganito. Hindi mananatiling walang pagbabago, kundi bagkos ang isang katiyakang ikaw, tayo, ay magkaroon ng bagong buhay ay isang paraan ng Diyos para sa ating lahat upang tayo maging patotoo sa marami pang tao. Dahilan sa siya ay nabuhay mula sa mga patay, tayo ay tunay na nagkakaroon ng pagbabagong pamumuhay. Kaya marami po sa atin ngayon, kung mapapansin nyo, lugmok dahil po sa pandemyang ito. Walang pinagbago dahil sa patuloy at patuloy na ganoon na lamang ang kanilang pinakikita dahil sa kawalan nga ng pag-asa, una dyan, pangalawa sa kawalan ng paniniwala sa salita ng Diyos, at ang pangatlo ay ang pagpasok ng pandemyang ito. Pero titignan natin na ito ay isang bagay na pinahintulutan ng Diyos para makita ng tao, tayo ng mga mananampalataya, na sa ating buhay na ito ay makita yung bagong pagkataong kailangang mailarawan natin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hingin natin sa Panginoon, humingi tayo ng tulong sa Diyos na mabago yung ating pananaw, mabago yung ating pagkatao sa ganitong sitwasyon na ating kinakaharap. Makita natin ang kapangyarihan na muli ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At iyan ay magbigay sa atin ng daan para lalo nating malaman, maunawaan
ang isang buhay na kay Kristo Jesus. Nawawala yung ating dating pagkatao, yung mga pangit na pag-uugali, yung pangit na mga pagkatao ng natin. At tayo ay makaaasa sa bagong buhay, sa pagkakaroon ng tunay nating pananampalataya sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Tingnan po natin ang pangatlo, mga kapatid. Ito ay nagsasabi po sa atin na makapagbibigay ang katagumpayan ng muling pagkabuhay ng tagumpay laban sa kamatayan. Bakit natin to nasasabi? Ang nangyari sa ating Panginoong Hesus ay palatandaan po na siya ay nagtagumpay doon sa kamatayan. At siya ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na tayo din ay magiging matagumpay sa kamatayan. Victory over death. Sinabi yan sa mga talatang binasa natin. Ito ay isang napakalaking hamon para sa ating mananampalataya. Ang dahilan, tayo ay maaaring mamatay sa physical nating pangatawan, subalit hindi tayo mananatili sa kamatayan ngayon. Dahil ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita sa Aklat ng Juan 11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin, kahit mamamatay, ay muling mabubuhay." Ang ibig sabihin ng Panginoon, posible mamatay tayo sa katawang ito, pero ang sabi niya, muli tayong mabubuhay. Iyan ay isang katiyakan na matatagumpayan natin ang kamatayan. Meron ang paglalarawan ng Biblia sa aklat po ng mga Tesalonica na ang kamatayan ng mga mananampalataya ay hindi inilarawang kamatayan as is, kundi ito ay binahagi sa salitang natutulog o asleep sa wikang Ingles. Iyon ay isang napakalaking pagbibigay sa atin, mga kapatid. Ang pagkamatayan ng isang mananampalataya ay natutulog lamang. Kaya napakalaking pag-asa, napakalaking pagtingin sa bagong pagkatao natin na ang kamatayan ng bawat isa sa ating mananampalataya ay masasabi nating hindi ganap na magtatagumpay ang kamatayan sapagkat tayo ay mayroong muling pagkabuhay. Ano sinabi sa Aklat ng Pahayag 21, talatang 4? At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Napakalaki po ng nakikita nating posibilidad. Nakikita po natin yung katagumpayan laban sa kamatayan. Iyan ay isang tanda na sa muling pagkabuhay ni Kristo, may tagumpay na inilalarawan doon para sa ating lahat. At tayo man, na sakaling dumating tayo sa kamatayang binabanggit, tayo ay magtatagumpay doon. At hindi tayo mananatili sa kamatayan, bagkos malalagpasan natin, pagtagumpayan natin ang kamatayan. Marami sa atin sa ngayong pangyayari, maraming namatay dahil sa pandemya. Mga balibalita na kung saan ay namatay din dahil sa pagkatakot dulot ng pandemya. Maraming nagkaroon ng anxiety o kabalisahan. Marami ang nawalan ng pag-asa at hindi na naka-cope up dito. Maraming mga takot sa mga nangyayari. Pero ano sinasabi sa atin, mga kapatid, mga magulang? Tayo ay magtatagumpay. Dahil nagtagumpay si Jesus at iyon ay pinakita sa muling pagkabuhay, tayo ng mga tao, tayo ng mga sumasampalataya kay Kristo ay magtatagumpay din
laban sa kamatayan at laban sa pandemyang ito. Kaya hamunin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Hindi tayo naririto at walang mangyayari o walang kwenta ang mga pagsusumikap natin na sumunod kay Kristo. Tatandaan natin, tayo na pinili, tinawag ng ating Panginoon, ay mayroon tayong tinitignan na katagumpayan, pinamala sa atin ng ating Panginoon. At ito'y naisulat sa banal na kasulatan. At ito ang ating binabasa, ito ang ating pinakikinggan, ito ang ating sinasampalatayanan. Kaya naman makaaasa tayo, mga kapatid, na sa ating buhay na ito, sakali man tayo mamatay, tayo ay magtatagumpay. At tignan natin, mga kapatid, sa ating sarili, ang mga ginagawa ng Diyos, sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Ano ang pinakikita? Ano ang pinamamalas ng Diyos? Ano ang ating nararanasan ngayon? Ano ang nakikita mo sa kabila? Ikaw at ako ay mayroong isang ganap na kaunawaan sa salita ng Diyos at meron tayong posibilidad na makita ang lahat ng ito. Hindi man ngayon, subalit tinatanaw natin ito na pwede nating maranasan sa mga darating na panahon. Tatandaan lang natin, ang Panginoong Hesus ay hindi siya nanatili sa kamatayan. Siya ay nagtagumpay mula sa kamatayan. Siya ay muling nabuhay at itong muling pagkabuhay niya ay nagbibigay sa atin ng isang ganap na katagumpayan. The victory of resurrection. Kaya naman, sa ating lahat ng mga naririto, sa ating lahat ng mga sumusubaybay, tayo, mga kapatid, mga magulang, ay napakapalad. Sapagkat, sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus, meron tayong katiyakan dahil sa naging at gagawin nating pananalig sa Kanya. At tandaan natin, tayo bilang mga mananampalataya, bilang tinawag at pinili ng Diyos, makaaasa tayo na magkakaroon tayo ng bagong pagkatao, mapagtatagumpayan natin ang kamatayan dahil pinakita ito sa atin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Magandang araw po. Happy Easter po sa inyong lahat. God bless you. Tayo po'y magsama-sama sa panalangin. Maraming salamat po muli sa iyo, dakilang Diyos, Ama namin, sa pagkakataong ibinigay mong kami ay makapakinig, makapanood, makapag-aral ng iyong salita. Salamat sa kaunawaan na ibinigay mo sa amin. Salamat sa bawat isa na patuloy na umaasa sa bagong pagkataong ipinamamalas po ninyo at pagpapaunawa sa amin na kami magtatagumpay laban sa kamatayan dahilan sa iyong pinakita sa muling pagkabuhay na ikaw ay tunay naging matagumpay. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at sino man, Panginoon, sa mga nanonood ng mga kapatiran, mga kaibigan na dumadaan sa kawalan ng pag-asa. Sa sino mang dumadaan sa kawalan ng mga mangyayaring maganda sa buhay, sa mga natatakot sa kamatayan, ipakita mo, ipaunawa mo sa kanila na ikaw ay mananatiling Diyos makailan-kailan pa man. Ang kapangyarihan mo ay maraming makararanas at ito'y mararanasan ng sinumang sasampalataya sa iyo. Tulungan mo ang sinumang sa kanila ay mga nakapakinig at mga nanonood sa mga sandaling ito. Abutin mo sila, O Diyos, ng iyong mapagpalang kamay. Tulungan sila sa kapangyarihan ng Espiritong Banal na magtiwala sa iyo, kumilala sa iyo, O Diyos, at maranasan ang ganap na tagumpay laban sa mga nararanasan sa panahong ito ng aming pong kinaharap. Tulungan mo ang mga kapatid na patuloy na sa iyo ay lumakad at sumunod. Hayaan mong makita at maranasan naming lahat ang patnubay na nanggagaling sa iyo sa pagkabila ng pandemyang ito na sa aming bansa at buong daigdig ay patuloy na umiiral. Salamat sa kabutihan mo, salamat sa pagpapala mo, salamat sa katotohanan na ikaw ay Diyos at magpakailanman
ikaw ay mananatiling Diyos. Purihin ka, dakilain ka, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito ang aming sama-samang dalangin at sa patnubay ng Espiritu Santo. Amen at Amen.